Ating na 30. Oh, ano ba? Nabibigyan mo ba yan? Nabibigyan mo yan? Ano nabibigyan naman po siya? Hindi na babayaran yan. Oh, huwag naman kayo ganyan. Hindi kayo tumapag sa usapan eh. Hindi biro paglilitsyon. Oh. 3 oras kami nagpipate niya para Ang maluto yan. usapan natin, 100 ka tao yung kakain yan. 70 pa lang. Paano ba yung 30 darating? Para lahat naman yung ginagawa namin eh. Lahat ng darating binibigyan. Sino ba yung binibigyan? Sa tingin mo, aabot yan? Tatansya na lang tao. Tatantya naman yan, boss. Kasi tinatantya talaga. Hindi naman binibigyan ng tipak-tipak yan. At tinatantya talaga yan. Hindi mo babayaran yan. Tig-isang plato. Hindi kayo sumunod sa usapan eh. Sabi nyo, pang 100 ka tao yan. 100 katao naman, boss eh. 70 na, naka-70 na kami. Hintay na yung lalapit, may lumalapit na lang. 70, 30 pa yung makain Eh, yan. wala na nga lumalapit, boss eh. Paano ibibigay? Bibigyan naman yan. Grabe naman sa pagkaabusado na itong customer na to. So, ang sabi dito, nag-order daw sila ng buong lechon. Pero in the end, ayaw na nilang magbayad dahil hindi daw tumupad sa usapan yung seller ng lechon na 100 packs ang makakain ng lechon na in-order nila. Kawawa naman yung seller, no? Ilang oras silang nagtrabaho para lang makaluto ng isang buong lechon. Tapos, hindi pa sila mababayaran dahil hindi saktong 100 packs ang nakakain ng lechon sa event. At meron pa palang nagbebenta ng lechon na ganito ang setup, no? Yung tipong sila pa yung magdi-divide ng lechon sa number of people na kakain nun. Usually kasi kapag umorder kami ng lechon, pagka-deliver ng lechon, automatic bayad na dapat yung in-order namin. At wala nang pakialam yung seller kung ilang tao yung makakakain ng lechon na niluto nila para sa amin. Hindi ko sure kung catering service na din ba itong seller ng lechon. Bakit kailangan nilang mag-promise na saktong 100 packs yung makakakain ng lechon na binibenta nila? What if ang isang tao or isang guest kung makakain ng lechon para sa 2 tao or 3 tao na, di malulugi talaga yung negosyo nila kung ganito yung setup nila. Dahil marami pa rin talaga yung mga customer na ganito. Kapag hindi ka tumupad sa usapan, especially kung pinramis mo nga naman na 100 packs ang makakakain ng lechon, talagang hindi ka nila babayaran kapag hindi mo natupad yung pinramis mo sa kanila. Ang ending, kayo pa ang malulugi sa ginagawa nyo. At dito naman sa customer na to, onting hiya naman. Maawa ka sa taong nagluto at nag-prepare ng in-order mong lechon. Mukha pa namang masarap yung lechon kasi ang bilis maubos. At lagi mo nga tandaan, hindi sa lahat ng oras tama yung kasabihan na customers are always right. Pero kayo ba, anong masasabi nyo dito? Tama ba yung customer na hindi magbayad ng balanse nila sa lechon dahil hindi tupad yung pinramis sa kanila ng seller na saktong 100 packs ang makakain ng lechon na in-order sa kanila? Comment down below.